Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin mga messages ninyo for today. Unahin muna natin ang mga trinkets ninyo. And so, we have the big butterfly. And yung butterfly na to, malaki. Kaya, malaking pagbabago ang maaaring mangyari sa buhay ninyo, no? Kasi this represents transformation and change. So, maaaring ano yan? Maaaring sa iba't ibang parte ng buhay ninyo magkakaroon ng pagbabago or maaaring sa ibang parte lang, no? In some areas lang, pero malaki talaga ang maaaring magbago, no? We have keyhole dito sa heart na to. So, maybe, pinag-iisipan na din ninyo ngayon ang pagbubukas ng inyong puso, no? Maaring sa bagong pag-ibig, no? Maari din sa pagpapatawad, maaring din ganon, no? Ang kino-consider na gawin ng iba sa inyo dito. We have starfish. This is about intuition. This is about inspiration. This is about guidance, no? Kaya sa mga pagbabagong ito or sa desisyon na gagawin ninyo pagdating sa usaping puso, no? Rest assured that you are divinely guided, no? Kaya nga merong dito starfish to guide you, no? Sinasabi nito na there will be guidance, there will be intuitive messages na ipapadala sa inyo dito ang divine universe to guide you, to help you, no? Dito sa mga pagbabagong ito or sa decision making na ito na gagawin ninyo, Aries. We have bicycle. So this is hard work, no? Or physical activity. For others of you, maaring inimbitahan dito para mag-exercise muli, no? Para magkaroon kayo ng physical activity. Kasi maaring matagal na kayong hindi nakakapag-exercise man lang, ano? Kaya maaring ganun ang ganap dito for some of you. This could be hard work ahead of you, no? Maaring sa mga pagbabagong yan, there could be a lot of adjustment na gagawin kayo. Marami kayong sigurong kailangan gawin. Kailangang pagtuunan ng pansin dito para maging maayos ang changes na mga ganap sa buhay ninyo, no? What else for Aries? We have renewal. Ayan na nga. So, maari talaga, mga personal transformation ang maaring ganap dito, no? Sa buhay ninyo. Maaring may mga pagbabago kayo ng paniniwala. Maari din na may mga realization na ang iba sa inyo dito na nagkakaroon na kayo dito ng nararamdaman na iniisip na ninyo ngayon, what is your purpose in life? Why are you here in this world? Diba? Ano ang inyong mission? Maaaring ganun ang ganap. And maybe, yung mga realizations na yan ay yun ang maghahatid sa inyo sa pagbabago. No? Kasi maaaring you are really going to find your path na ngayon sa buhay, kung saan talaga dapat kayo patungo, what your purpose is, and maaaring yun ang area or major area ng buhay ninyo na magkakaroon dito ng pagbabago, no? Aries, what else? We have strength. You may need your inner strength dito para magawa ninyo ang mga bagay na ito, no? Maaari yung mga pagbabago na yan, yung sa iba't ibang parte na buhay ninyo, and even this decision, if you're going to open up yourself or open up your heart for a new love or for a new person, kailangan din ninyo dito ng tibay ng loob. Kasi somehow, siguro, may fear din kayo na nararamdaman, procrastination or self-doubt, maaaring mga ganon, no? Nararamdaman ng iba sa inyo. Kaya, you will be able to or you will need to activate your inner strength and courage dito for you to be able to navigate that changes and navigate that decision making dito na yung nasa tamang direction lang kayo, no? Yung magiging tama ang mga bagay na gagawin niyo or yung mga steps na gagawin niyo, no? What else? We have Ace of Spring. Definitely, dahil may mga changes na mangyayari, may new beginning energy talaga dyan, ano? Merong mababago, merong mga tatalikuran, merong mga isasarang chapter ng buhay ninyo, and you are opening up new, diba? New situation, new endeavor sa buhay ninyo. Kaya meron tayong Ace energy, and this is new beginning energy, no? So, may mga bagong opportunity dito na parating sa inyo. This could be related to trabaho, to karera, to negosyo, no? Maaring ganun ang ganap, and it will come by surprise, no? Maaring
Hindi ninyo to sukat akalain na mangyayari, hindi ninyo to man lang inisip or naisip na mangyayari ang mga bagay na ito or mga opportunity na to. Sa ngayon, no, maaring ganon ang ganap. Kaya, it may come by surprise at maaari talaga din na maaligaga kayo dito, no, siguro sa pag-iisip kung ano ang gagawin ninyo. Kung kukunin ninyo agad-agad ang opportunity na to or you're going to pass on it, no, pag-iisipan ninyong itong mabuti. At ang pakiramdam ko dito, then, dahil divinely guided kayo, meron din tayong moon dito. So, most likely, no, Aries, may divine guidance kayo talaga na nire-receive dito and that is going to lead you to where you need to be. Kaya, napakahalaga din dito talaga na pakinggan din ninyo ang inyong intuition so that makita ninyo ang tamang daan para sa inyo, ang tamang path na dapat ninyong puntahan, ano, kung saan man ang wonderful opportunity na to, yun ang mapuntahan ninyo or masundan ninyo kung ano ang gabay talaga sa inyo patungo dito sa isang pagbabago, sa isang bagong sitwasyon or bagong opportunity na mas para sa iyo. So, good luck, Aries. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Leo, unahin natin ang mga trinkets ninyo. Ayan. So, we have the butterfly. Ito, yung malaking butterfly na to, this is symbolizing change. No? This is symbolizing transformation. This could be in different areas of life ninyo or maaari din naman na isang major area ng buhay ninyo ang magkakaroon talaga ng bonggang-bonggang pagbabago. No? Maaaring ganun ang sitwasyon dyan for some of you. We have the Eiffel Tower. So, this is travel. No? This is imminent, no, na travel para sa iba sa inyo, Leo. This could be papunta talagang Paris, no, para for you to see the Eiffel Tower or maaari din naman na ano to, other European countries other than France, no, maaring yun ang pupuntahan ninyo. Maaring yung travel na to could be related to work, could be related to overseas job opportunity, maaring this is business or of course pasyal, no? Maari din na this is your travel plans, no? Maaring ito din yung pangarap ninyong puntahan. Maaring yun ang pinagpaplanuhan ninyo sa ngayon. For others of you, this could be travel, international travel na maaari din namang hindi sa Europe, no? Maaring ganun din ang ganap dyan. So, you have Hamsahan. Ayan, this is about dispelling negative energy, no? This is about pagtatanggal ng mga kung anong hindi na kailangan sa buhay ninyo, hindi nagsiserve ng iyong best interest. Maaaring yun din ang focus ng iba sa inyo dito, Leo, which is really good. Diba? Kasi itinatanggal ninyo yung mga, kung anong mga negatibo sa inyong energy field sa buhay ninyo, no? Yung ganon. So, what else? We have Nine of Spring. Ayan. So, this is talking about perseverance, no, Leo? Maaaring may mga plans kayo or mga binabala kayong gawin or endeavor, pero siguro sa planning stage pa lang nahihirapan na siguro kayo, no? Yun ang napipick up ko dito. Pero continue to persevere, no? Because if that's meant for you, mahahanapan at mahahanapan nyo yan. Kung ano man ang missing piece dyan, mahahanap ninyo yan if that's meant for you, no? For others of you, this could be endeavor na on the way na. Maaaring meron na talagang pinagtatrabaho, pinagsisikapan, pinagtsatsagaan gawin talaga because maybe that is your dream or maybe that is your goal, diba? Na gusto ninyong marating, maabot. And maaring napapagod na kayo, no? Maaring napapagod na kayo, maaring naiisip ninyo hanggang saan, hanggang kailan ko ito gagawin, ano? Kasi parang siguro hindi pa ninyo nakikita talaga kung saan kayo patungo or maaring hindi man lang ninyo naaaninag pa kung ano yung magiging resulta ng kung ano man ang inyong ginagawa or ng inyong efforts na ginagawa, binubuhos sa inyong trabaho, no? Maaring ganon. At ang reminder sa inyo dito, just keep persevering, just keep going, no? Just keep going. Huwag kayong sumuko because most likely kaya kayo
pinagre-remind dito with this 9 of Spring energy, it's because malapit na kayong makarating sa inyong tagumpay. Ngayon pa ba kayo susuko? Hindi ba? Sayang naman ng inyong mga efforts, ng oras, resources, lahat na kung ano man ang ginastos na ninyo or binigay na ninyo sa bagay na to. Sayang naman kung ngayon pa kayo give up. Kaya instead of giving up, magpahinga lang muna kayo. No? Kung pagod na kayo or nabuboard kayo, step back a little from that at mag-recharge kayo, no? Magmuni-muni kayo, mag-unwind, no? And when you're back in balance, then get back to it. Ipagpatuloy ninyo dahil malapit na kayo sa tagumpay, Leo. Malapit na kayo sa kung ano man ang inyong goal, okay? So, wag kayong sumuko. What else for Leo? We have Queen of Winter. Ayan. So, mahahanap ninyo dito ang kalinawan sa inyong isipan, no? Kasi maaari din, kaya gusto din yung sumuko na sa kung ano man ang inyong ginagawa. Because maybe, may mga bagay dito na parang nalilito na kayo. Maaaring hindi ninyo makita yung tamang direction or maaaring hindi ninyo dito na figure out ang dapat ninyong gawin dito. What is next for you? Maaaring ganon, no? Kaya, mahahanap ninyo yan, no? You will be enlightened. You will get the clarity that you need, okay? Maaari lang din dito na kailangan ninyo magpahinga muna at mag-declutter kayo ng inyong sarili. Okay? Maaring marami ng dahil siguro sa boredom or sa pagod na nararamdaman ninyo, maaring hindi na rin kayo nakakapagpahinga. Maaring hindi na rin kayo nakakapag-declutter ng isip at damdamin ninyo, ng inyong energy field. Kaya siguro mas lalong naguguluhan kayo or mas lalong nabuboard na kayo dahil you have too much on your plate, you have too much on your mind, no? Kaya kailangan ninyong bawasan, no? Kung ano yung hindi naman paganda ng inyong sitwasyon, hindi naman nakakatulong sa inyong soul's growth, let it go, no? Para you can make room for newness, no? For something new na makakatulong sa inyong sitwasyon, okay? So what else? We have Queen of Spring. Ayan. So, we have Queen of Winter and we have Queen of Spring. May mga ano dito, no? Pick up ko dito, Leo. You have a very supportive and helpful energy dito around you, no? Maaring yan ay mga matured people na, no? Maaring matured people na, maaring parents ninyo yan, maaring mga kamag-anak ninyo yan, maaring mga mentor ninyo, no? Na they are seasoned in life na and they are there for you to help. No, they are there to give you input, to give you advice, yung mga ganon. So, yun ang napipick up ko dito for some of you, no? Maaari din naman na ang iba sa inyo dito, Leo, talagang mabubuhayan din ng loob at some point, no? Maaring magpapahinga ang iba sa inyo dito, maaring magkakaroon din kayo ng time para makapag-unwind kayo. Maluluwag ang inyong pag-iisip dito, no? Mararamdaman ninyo dito na oo nga, para mabubuhayan kayo ng loob muli. Parang yung passion ninyo about this thing will be, will be reignited, kumbaga. Kaya parang after na magpahinga kayo, after na mag-reflection mode kayo, parang magiging determined muli kayo, no? Susugod muli kayo para makarating na kayo doon sa kung saan man kayo patungo, kung ano man ang inyong goal. So, looks like you're going to do anything and everything dito in your power muli, no? Para marating ninyo kung ano ang goal ninyo. Malapit na kayo, Leo. Konti na lang, isang kembot na lang, one last push na lang, at nandoon na kayo, no? And you will be able to accomplish what you want to accomplish. Mararating nyo na din dito mga heart's desires ninyo if that's what you're working on or your mga hopes and dreams ninyo, no? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, Sagittarius. Kung ano mensahe ninyo. At tignan muna natin ang mga trinkets ninyo, no? Para tuloy-tuloy na tayo sa cards. Ayan. So, we have owl. Dalawang owl ito. And those owl represents change and transformation, ano? So, maaaring ang iba sa inyo dito, may dalawa, siguro, mga major areas ng buhay ninyo na magkakaroon ng pagbabago. Maaaring, in some areas, excited na kayo para gawin na ma-transformation na yan. And maybe, in some areas,
siguro medyo pinag-iisipan nyo pa. You want to create some change on that, pero pinag-iisipan nyo pa. Parang hindi pa buo sa dibdib ninyo na ito yung gusto kong gawin, no? So, maaaring ganon. Yung Baron naman, this is about transformation din, ano? Transformation energy din ito. Because, dito naman, you are, dito, ang gagawin ninyo dito, in with the new, out with the old. So, you're really going to figure out kung ano yung mga bagay, situation, or even tao, no? Na sa tingin ninyo ay hindi nyo na kailangan sa buhay ninyo, or sa tingin ninyo it's not serving your highest good, it's not helping you in any way sa buhay ninyo, kaya maybe ang gagawin ninyo dito, you're going to let them go. No, you're making room sa sarili ninyo dito for newness. So, good luck to that, Sag. What else? We have unity. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maaring ang pagbabago na ito is on a spiritual level, no? Maaring gano'n. Ang iba sa inyo dito, maybe, napapag-isip-isip ninyo na ngayon kung bakit kayo nandito. Why are you here in this world? What is your purpose? What is your mission in life, no? Maaring gano'n. Kasi, maaring iba sa inyo dito is already embarking on a spiritual journey. Maaring nagkakaroon din ng awakening ang iba sa inyo dito. Kaya, marami na kayong iniisip ngayon na mas malalim, no? Mas malalim, mas nagkakaroon na siguro din kayo dito ng greater understanding about your purpose in life, or why are you here, or understanding of the mystery of life itself, yung mga ganon ba, no? So, maaaring ganon ang ganap. Kaya naman, siguro ang iba dito sa inyo, Sagittarius, maybe you're looking for mentor, you're looking for spiritual teacher, mga pumupunta siguro kayo sa mga spiritual counselors, mga ganon, to ask for help, no? Na magabayan kayo sa journey ninyo na ito. Marami siguro kayo mga bagay na alam mo yan, hindi ninyo masyado naiintindihan, malabo sa inyong mga bagay, kaya naghihingi siguro kayo ng gabay. Naghihingi kayo dito ng enlightenment from those people. So what else? We have 9 of Spring, don't give up, no? Sagittarius, don't give up. Maaaring ang iba sa inyo dito may mga endeavor ng sinimulan. You are on the road to achieving your goals or reaching for the stars, no? Yung mga hopes and dreams niyo, yung heart's desires niyo. Pero at some point, no? Siguro nakakaramdam kayo dito ng pagod na, or nabuboard na kayo, or naiinip na siguro ang iba sa inyo. Hanggang saan ba ninyo ito gagawin? Hanggang kailan? Diba? Kasi parang hindi pa ninyo siguro naaaninag man lang kung saan kayo patungo, kung ano magiging resulta ng inyong mga ginagawa. Maaring gano'n ang sitwasyon dito. That's why, siguro, parang ang iba sa inyo, naiinip na or napapagod na. Kaya ang advice sa inyo dito, ni 9 of Spring, don't give up, no? Don't give up. Sayang naman ng mga ginawa na ninyong effort, sayang naman ng oras, atensyon na binigay na ninyo dito, no? Kung pagod na kayo, step back a little, magpahinga kayo, no? Kung nabuboard kayo, step back a little, mag-unwind muna kayo, no? And get back to it. Kasi konti na lang, papunta na kayo sa tagumpay ninyo dito, no? What else? Ace of Summer, holy moly, this is really beautiful, Sagittarius. This is divine blessing, no? Kung nakikita ninyo ang tubig, di ba? Overflowing, no? Sobra-sobra doon sa mga vessel na ito, no? Sobra-sobra siya. Kaya, most likely, overflowing of blessings ang parating sa inyo dito, Sagittarius. And yung Ace of Summer, this is divine blessing. No, this is divine blessing. Kung ano yung mga biyayang parating na ito or mga biyayang ipapadala sa inyo ng Divine Universe, this is what you need right now. No? Ito yung mga kailangan ninyo. Kaya nga sinasabi dito na this is mga biyayang kumbaga magmi-meet ng inyong mga needs, magmi-meet ng inyong mga pangangailangan sa ngayon. It could be a new beginning in any area of life because this is an ace, so this is a new beginning energy.
Maaaring yung mga biyayang ito magbibigay sa inyo ng pagkakataon makapagsimula kayong muli sa mga iba't ibang area ng buhay ninyo. Kaya maaari siguro na ito yung mga pagbabagong itong sinasabi ng owl energy, no? Maaring related dito sa new, maaring relationship ito, maaring magkakaroon kayo ng new love connection, new love relationship, maaring new level sa inyong commitment with your person, maaring bagong trabaho, career, negosyo, maaring bagong bahay, maaring bagong paniniwala. It could be anything, no? Sagittarius, na bago para sa inyo, no? So this is really a beautiful energy kasi you are going to be feeling joyful. Sobrang saya, no? Sobrang lalim ng saya na mararamdaman ninyo dahil sa mga biyayang ito, no? So, napakagandang pagkakataon ito para sa inyo na makapagsimulang muli kayo sa kung anumang parte ng buhay ninyo ang nangangailangan na ng revamp, no? Kumbaga. So, good luck, Sag, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.